Hello po, this is Nehemiah Sayukay and welcome to my YouTube channel. Sa pagkakataon ito, tutuloy lang po natin ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa part 3 ng chapter 6. Kung tatandaan niyo sa chapter 6 sa part 1 ay nagpakain siya ng 5,000 men out of 5 loaves and 2 fish. Ang mga taong ito na napakain ng ating Panginoon Kristo ay sinumula na siya, no? Nagpatuloy na sa paghahanap sa Kanya. Every time na may dadaong po doon sa pangpangin ng Tiberias ay ina-anticipate nila na darating ang ating Panginoon Kristo. Pero sa kanilang paghahanap ay hindi po dumating ang ating Panginoon Kristo, kaya sila po ay lumipat sa kabilang pangpang at sila po ay umabot doon sa Capernaum at dito po nila natagpuan ang ating Panginoon Kristo. So makikita po ninyo sa mapa mula sa Tiberias ay dumaong po sila doon sa Capernaum na po. So ganito po ang kasaysayan. So sa 25 na matagpuan na nila ang ating Panginoon Kristo ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? So, talagang concerned sila at gusto nilang laging makita ang ating Panginoon Kristo dahil ang ating Panginoon Kristo ay nagpakain sa kanila. Sila po yung mahigit na 5,000, no? At nagbulat sila dun sa miracle na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero binuking sila ng ating Panginoon Kristo, pinrangka sila ng ating Panginoon Kristo sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 26 ay ganito, Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. So, ang totoo, kaya nyo ako hinahanap dahil sa pagpapakain ko sa inyo at nabusog kayo eh. Gusto nyo lagi ko kayong pakainin. Pero hindi nyo ko sinusundan dahil dun sa mga signs, mga miracles na aking ginawa, papatunay na ako ang Kristo. Kaya sabi niya, do not work for the food. Sa verse 27, sabi niya, do not work for the food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. So yung Son of Man, tinutukoy niya yung kanyang sarili, binigay ng Diyos siya ng seal of approval, no? Tatak ng katunayan, no? Na siya na nga. Kaya nga kung mapapansin po natin doon po sa, babalikan po natin yung preaching ni Apostol Pedro doon sa Acts 2, no, sa kanyang introduction, sa verse 22, ganito po ang ating mababasa. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God. Sabi doon, bakit siya inapprove of God at paano siya inapprove ng God? And sabi diyan, ye men of Israel, hear this word, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know. So yung tinatawag ditong seal of approval, yung pong mga yung mga miracles, wonders and signs na kanyang ginawa. At sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, ang dami ko nang ginawang signs, patunay na ako na nga. No, pero kaya nyo ako hinahanap hindi dun sa mga signs na ginawa ko, kundi dun sa pagpapakain ko sa inyo. Sabi niya nga, huwag sana na yung physical food lamang ang inyong concern, maging concern naman kayo dun sa sa spiritual food na ito ay magdadala sa inyo at magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. So makita natin dito po sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo, hindi po naintindihan ng mga tao yung
tunay na layunin ng pagdating ng Kristo. Hindi po siya magbibigay ng physical life, kundi ang gusto niyang bigyan ay yung spiritual life na nawala na sa kanila. Kung natatandaan nyo, ganito rin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo nung siya ay tinutokso ni Satanas doon sa ilang, nang sinasabi niya ng Diablo na gawin mong tinapay yung bato sapagkat siya po ay 40 days and 40 nights nang hindi kumakain. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo sa Diablo ay ganito, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Bakit? Bakit sinabi ng ating Panginoong Kristo ang mga bagay nito? Sapagkat ang tao hindi po physical lamang. Ang tao po ay binubuo ng physical at binubuo ng spiritual. Kung mabasa po natin ito dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16, ganito po ang ating mababasa. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. So makikita na dito meron pong minention ng ating apostol na si Apostol Pablo na outward man at inward man. So ito yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo, no? Hindi lamang sa outward man yung pagkain ibinibigay natin sa ating mga sarili, bibigyan rin natin siya ng pagkain yung inward man. No? At yun nga yung mga salita ng Diyos, yung mga bagay na spiritual ang ibibigay natin doon sa spiritual man, at yung mga bagay na physical, yung mga physical food naman ay ipapakain natin. Kung titignan po natin dito sa ating pong illustration, yung drawing po natin, makikita natin yung blue po, yun po yung outward man, at yun po yung physical, yung flesh natin, na ito yung ating nakikita, at yung pong inward man, yung yellow, ito po yung ating spirit. So nabahati po tayo sa dalawa. Meron po tayong outward man at yan po yung physical, at yung inward man, yan po yung spirit natin. At kapwa po natin yan dapat maging concern na tayo para tayo po ay manatiling buhay, manatili tayong buhay na physical, at manatili tayong buhay na spiritual. Pero hindi po yun yung concern ng mga tao, mga Hudyong ito na sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Ang pagkakaalam nila, yung Kristong darating ay magiging concern lamang doon sa kanilang physical na buhay. Kaya nga doon po makikita po natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval." So, ang sabi ng mga Hudyo, then they asked him, "What must we do to do the work God's require?" At ang sagot ng ating Panginoong Kristo sa 29 ay ganito, Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one He has sent." So, verse 30, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, they asked him, "What sign then will you give that we may see it and believe you?" So, ang dami na pong sign na ginawa ng ating Panginoong Kristo, pero humihingi pa rin sila ng sign sa ating Panginoong Kristo. At yung sign na hinihingi nila, obvious na obvious, yung sign na araw-araw silang mapapakain. Kung araw-araw silang pakakainin ng ating Panginoong Kristo, yung physical food, ang i-offer ng ating Panginoong Kristo kanila, tsaka pa lang sila maniniwala. Obvious na concern lamang sila sa physical at wala silang concern dun sa spiritual. So, nakurap na yung kanilang paniniwala tungkol sa pagdating ng Kristo. Akala nila yung pagdating ng Kristo, yung pagdating ng kanilang hari, ay maghahari sa kanila dito sa physical life. Hindi nila alam na ang Kristong ito ay maghahari sa kanila spiritual.
Kaya nga, ulitin natin ang pagbasa, sabi po doon. So they asked him, "What sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestor ate the manna in the wilderness." Nakita niyo po ninyo yan? As it is written, He gave them bread from heaven to eat. So makita natin yung ancestor nila naniwala kay Moses sapagkat si Moses po ay araw-araw nagbibigay na ng pagkain sa kanila na galing sa langit. So, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito sa 32, Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Yung pagbibigay niya ng life to the world, hindi po yung life, physical life to the world, kundi yung spiritual life to the world. Sapagkat ang world po ay, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, ay in darkness, no? Spiritually dead na po. At kaya po bumunta ang ating Panginoong Kristo upang bumaba ang ating Panginoong Kristo bilang tinapay ng Diyos upang maipakain sa sa physical nating pagkatao upang tayo muling mabuhay. Na? At ang sabi nung hindi nila naunawaan pero tinanong nila ang ating Panginoong Kristo, ang sabi, "Sir," they said, "always give us this bread." So nagre-request sila na sana ay bigay sa kanila itong bread na ito na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At sa 35, ganito po ang ating mababasa. "Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." At sa 36, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "But as I told you, you have seen me, and still you do not believe." So, yun yung problema. Nakita na nila ang ating Panginoong Kristo at nagpakita na ng mga tanda ang ating Panginoong Kristo. Napakarami ng miracles ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nagpapatunay na siya na nga yung sinugo ng Diyos para sa kanila na magbibigay sa kanila ng bread of life. Pero sabi ng ating Panginoong Kristo, "You have seen me, but still you do not believe." Sa 37, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "All those that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Sabi sa 39, "And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those who has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day." At this, verse 41, "At this the Jews, they began to grumble about Him because He said, I am the bread that come down from heaven." So nagbulong-bulungan sila, Ang sabi nila, they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can He now say, I came from heaven?" Di ba kilala natin itong Jesus na ito eh. Nakita nila natin itong lumaki. Kilala natin yung kanyang tatay. Kilala rin natin yung kanyang nanay. At sasabihin niya, galing siya sa langit. No? Sabi doon sa 43, "Stop grumbling among yourselves." Huwag kayong magbulong-bulungan sa inyong kayo-kayo. No? Huwag kayong magbulong-bulungan. Sabi ng ating Panginoong Kristo, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last days. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father
and learn from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. At sabi ng ating Panginoon Kristo, I am the bread of life. Yan, concern kayo sa tinapay na kakainin niyo sa araw-araw. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven, sabi ng ating Panginoon Kristo. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Yung sinasabi niyang ibibigay niya itong kanyang katawan, na itong katawan, ito yung kanyang tinapay na ibibigay niya para sa buhay ng mundo. Ito po yung pag-o-offer niya ng kanyang sarili sa kamatayan upang mapagbayaran niya yung kasalanan ng mundo upang sa ganoon ay mabuhay spiritually. At reaction po ng mga Hudyo sa verse 52 ay ganito. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? No? Nakakain niya sa atin ang kanyang katawan. Paano mangyayari yun? At ito ang sagot ng ating Panginoon Kristo sa kanila. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last days. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Sabi doon sa 58, this is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. So makikita natin dito, hindi naintindihan at hindi naunawaan ng mga Hudyo na kanyang kausap na ang sinasabi niyang tinapay ay yung kanyang katawan at hindi ito yung actual na kanyang katawan, yung kanyang ino-offer na kainin, kundi ang sinasabi niya rito galing sa langit, bumaba niya sa mundo. Ito ay in-offer niya sa mundo. Siya'y mamamatay at yung kanyang kamatayan ay magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan upang mabigyan ng buhay ang sanlibutan. At ito ay para ito ay maging pagkain para sa mga tao matapos siyang mabuhay na magmuli, ay sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa church, at ito ay pinaliwanag niya. At ang sabi po doon ay ganito dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, ganito po ang ating mababasa. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. So, kumuha po siya ng bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body. Yung kanyang body, yun po yung kanyang ino-offer para kainin. Pero dito, ito ay sinisimbolize ng bread. Kaya sabi niya, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup and saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until
hikam. So, yung pong pag-o-offer ng pagbaba ng bread of life dito sa mundo ay para ito ay mai-offer niya sa mundo, no? Bilang sacrifice upang mabuhay ang mundo. At sino mang tatanggap dito ay magiging kanyang alagad, at yung kanyang mga alagad para sa tuwing sila'y magkakatipon ay makain ang kanyang katawan at mainom ang kanyang blood, ay ginawa niya itong isang ritual na kung saan ay ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang body at yung wine ay sumisimbolo sa kanyang dugo. Gagawin ito, ang sabi, hanggang sa kanyang pagdating. Ang sabi, for whenever you eat this bread and drink this cup, actually, ang sinasabi niya, whenever you eat my body and drink my blood, you proclaim the Lord's death until He comes. Kaya yung mga naging alagad ng ating Panginoon Kristo, patuloy na ginagawa itong breaking of bread at yung pagsasalo-salo na uminom ng fruit of the vine, sapagkat ito ay pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, at gagawin ito hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sana muli ay natuto po tayo at nag-enjoy po kayo sa ating maikling panahon ng ating pag-aaral ng banal na salita. At lagi natin tatandaan, si Jesus po yung bread of life, yung ating life na bumaba galing sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at ako po si Nehemie Sasiuhay, at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, i-like nyo na rin po, at kung gusto nyo po i-share ito sa inyong mga kaibigan, i-share nyo rin po, at kung meron po kayo komento, ay mag-comment po kayo. At sana po ay tangkilikin nyo na rin at panoorin itong mga video na sa inyong harapan, at kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po yung below na naandito po sa gitna. Muli, maraming salamat po sa inyo.